Ito na po yung parto ng ating paggawa ng ating bangka. Pero po sa mga bago pa lang sa channel ko, subscribe po at share na lang. Maraming pong salamat po. Ito, proceed na po tayo sa part 2. Yung pong ating bangka ay hindi final color po yan. Dahil po tatapusin ko muna yung yung paglalagay ng motor at ESC. Ito yung ating motor. Ayan, maliit lang. 4,000 kb Raystar, pero ito Outrunner, kaya po Outrunner ay katawan po yung umiikot. Ayan, tapos yung ating gagamiting ESC ay fly color na 90 amperes. Ayan, ito po ay water cooling na kumpara dito sa ating motor. Ito yung kanyang may pan na siya, kaya kailangan ito may hangin siyang makukuha para yung kanyang body siya na ding nagsisilbing pan niya. Ayan. Ito po yung mounting ng ating motor. Ayan, ito aluminum siya, tapos may pinaka, ayan, kung tawagin sa atin dito ay plataforma, tapos ilalagay niya ganyan, tapos itong ating ilalagay dito. Ayan, tapos ito tornilyo. Ito naman ang ating gamit. Ayan, flexible shaft. Wait, ayan, flexible siya. Ayan, ito yung ating gagamitin. Ayan. Ito yung dati, pero naman tayong rigid. Ito 4mm din, kaso gagamit muna ako ng flexible shaft dahil may hinahabol akong alignment ng shaft na hindi ko magawa dito sa sa straight shaft. Dahil pag straight, ayan, medyo nakatungo. Kahit pa isagad natin yung mounting na motor na nakalapat na sa ng bangka, medyo nakatungo pa rin yung ating shaft. Kaya ang gusto ko yung nakatuwid na ganyan, dahil nga sabi ko sa inyo, yung ating motor ay 50,000 yung RPM. Ayan, kaya pipilitin kong naka-align na parang talagang align kung ano yun, align. Hindi nakatungong ganyan. Ayan, hindi ko po makuha dahil ito isasagad ko na yung motor hanggang baba, medyo nung sinukatan ko medyo nakatungo pa rin. Kaya ito, gagamit ako ng flexible para may align ko ng ayos. Ayan, ito po. At yung ating motor ay hindi po siya nakasentro. Ayan, ayan, dito po siya sa guhit na ito, wala sa gitna. Ayan po. Yung iba po sa amin dito ay nakagitna. Ang sa akin naman ay nasa gilid. Ayan, dahil ayaw ko po nung yung pinaka thrust force niya, yung tinutulak na elising puwersa ay may tatama, tatama halimbawa sa timon. Siyempre kahit papaano, para sa akin naman ayaw ko nang, gusto ko pagsipa niya na sa tubig, yung tubig na itatapon walang babanggaan, kumpara sa magka-align yung timon at saka yung shaft natin. Siyempre pag tatama pa sa timon, sa inyo naman, depende kung gusto nyo yung ating tunay naka-align, magkatapat yung timon at saka hélice. Yan, marami po dito na ganon, matutulin. Itong sa akin ay babaguhin ko naman, hindi yung hélice hindi nakatapat sa timon. Ayan, kaya pagdating dito, yan, hindi siya magkatapat. Ayan, proceed na po tayo. Ayan, ito po, proceed na po tayo ng pagbubutas. Dito ako magbubutas sa guhit na ito sa gilid. Yan, kaso hindi ko natandaan dito sa labas, kaya bubutasan ko muna sa loob para saka sa labas ko siya paluluangin. Ito po ating gamit. Ito na siya, may butas na. Ayun, ngayon paluluangin natin siya. Dahil itong shaft ko, itong flexible, kailangan isuot nyo pa rin sa rigid shaft. Yan, kaya itong rigid shaft na ito ay 8mm ang outside diameter. Kaya magbubutas ulit tayo ng, palulukangin natin ang butas hanggang 8mm para mailagay natin itong kaluban. Ito po ating gagamitin, flexible shaft. Kaso itong flexible shaft, kailangan din natin ng isa pang shaft, yung ating ginagamit na tuwid. Ayan, dahil ito isusuot natin dito.
Yan, pinaka-housing niya. Dahil kung ito lang gagamitin natin, sa lakas ng puwersa ng motor, posibleng mabend itong housing. Yan. Kaya ito, gagamitan din natin siya ng rigid. Kaso nga lang, itong pag flexible medyo magastos dahil gagamit kayo ng itong straight. Itong straight, hindi nyo na kailangan gumamit pa kung ano. Ito na lang direkta. Ito namang straight, tatanggalin natin ang bearing at saka shaft. Ang kuhanin lang natin itong casing. Yan. Kaso, tatanggalin natin ang bearing. Ayan. Ito yung bearing. Magkabila. Ayan. At ito. Ay, madali lang po magtatanggal na yan. Ayan. Nakasukulot lang yan. Oh. Gagawin nila ang niya. Susundin ang shaft. Oh. Ayun. Oh, ito na. Tanggal na ang bearing. Ayan. Tago nyo po ito. Mahalaga huwag nyo wawala dahil maraming nangangailangan ito. At saka doon sa mga bangkang, ang gamit ay straight rigid. Pag nasira yung kanilang bearing, bibili pa. Pero pwede naman tayong mag-fabricate ng bushing na tanso. Madali lang yung kaso. Mas maganda ito. Bearing. Tapos, yung kabila naman ang tatanggalin ninyo. Ayan. Huwag nyo isusundot yung may thread. Yung walang thread ang isusundot ninyo dahil sisira po yung may thread. Magkikikil pa kayo. Mahal din ito. 500 mahigit. Itong 350 mm. Yan. Yung. Ayun. Tanggal na. Ayan. Ngayon, ito na yan. Simpleng tubo na yan. Ito, ilalagay natin sa loob. Ayan. Ayan, oo. Ayan. Tapos, pag nalagay natin sa loob, i-bend din natin itong tubing na ito ng katulad nito. Ayan. Madali lang po mag-bend. Sa isang, sa isang matigas na bagay na bilog, igaganyan-ganyan o kaya iinitan ninyo. Dahil pag binigla ninyo, mapepress yung gitna at ngayon nagbutas na tayo. Ayan. 8 mm. Ito. Ayan po, kita ninyo. Yes. Ngayon, ikinabit ko na yung patungan ng makina dahil inuuna ko yung makina para madali siya mag-align. Dahil ito naman, nakamataas ang kabit, hindi ka na magbubutas dito sa ating pinaka-sahig. Ang butas nito, dito lang sa may kanto. Ayan, dahil nga tuwid yung kabit ko. Kaya, inuna ko yung pagkakabit ng lagayan ng makina para madali po tayong mag-align ng shaft to motor. Ayan po. Ang ating gagawin ngayon ay alignment ng shaft to motor. Pero hindi naman po tayo gagamit ng dial o laser. Silip-silip lang. Ayan. Ito, tingnan po natin. Ayan. Ikakabit muna natin ang motor. Ayan. Itong motor ko, optional yan. Natatanggal yung yan, para itong tunay yan. Yan. Pero pwede naman yung gawin ito. Ang iba naman yung pinaka holder ng motor direkta na kinakapit dito tapos saka din dito na lang tinatanggal sa mounting. Yan. Ang akin naman ito. Optional naman po yan. Yan. Ayan. Tapos, itong aluminum na pinabricate natin, ito, nabibili lang kung saan. Yan. Kung itong sa akin, nakadegree na. Halos lampas na ito na medyo nakabuka. Dahil nga, ang gamit ko ay flexible, medyo papagayon siya. Ay kung rigid ating gagamitin, medyo nakatuwid siya. Ito, nakahalos 90 degrees. Ay, dahil nga 90 degrees, yung gusto kong alignment na tuwid, ay medyo nakatungo. Kahit isagad ko na yung dito sa baba. Kaya nagpalit po ako ng shaft na flexible yan. Kaya ito yan, medyo nakabuka ng konti yan. Ilagay na natin. Yan, madali lang ilagay. Hahapitan natin. Pero ang hapit po natin ay ano lang, yung tama lang, baka hindi may tutulad ang tunay na sobrang higpit. Yung tama lang, dahil pag hinapitan ninyo yan, mabubunot lang yung tornilyo. Yan. Sayang naman pagkakagawa. Tama lang. Yan. Ito, hapitan natin. Yan.
Yan. Nahapitan natin siya. At tapos, ikakabit natin dito yung ating motor. Ayan. Nakatornilyo yan diyan. Ayan. Ayan po. Naikabit ko na. Yung aking tornilyo, medyo mahaba. Kaya nilagyan ko siya ng lock nut dito para pag tansyanin yung tama lang baon. Dahil pag sinagat niyo ito, mahagip yung ating winding, yung pinaka-rewind na magnetic wire. Tsak po, pag ikot sira. Ayan, kaya ito, pag nailagay niyo sa inyong hapitan, yung nasa puno yon, hapitan nyo na lang ng tama. Ayan. Tapos, puproceed na tayo sa pagkakabit ng housing. At saka ng shop, i-align na po natin siya. Ayan. Wait ha, wala akong tripod. Ito na yung ating housing. Bago natin pag-proceed tayo, pipix muna natin na yung housing natin. Dahil, kung makikita ninyo, itong magdo-double housing tayo. Ito yung sa flexible housing na original. Kaso, sabi ko naman sa inyo, pag i-direct natin ikinabit diyan, maliit lang ito, posibleng mabend pagtakbo. Kaya lalagyan natin ng extra reinforcement. Pero optional naman sa inyo. Pag ito ng diretsong hindi flexible, wala na kang gagamitin. Ito na lang, direct dito sa motor natin. Ngayon, ay maglalagay tayo ng reinforcement para dito sa ating yan. Kaso, ang problema, ito, maluag. Yan, may solusyon po tayo diyan. Pwede nyo lagyan ng Teflon. Ayan. Yan, may prepare na po tayo. Sa ngayon, tape muna. Masking tape ang gagawin ko. Para, ayan. Yan. Dahil dugtong yung aking, yung flexible housing dahil luma. Ayan. Ito. Ayan. Ayan po. Ayan. Para, nilalagyan ko ng tape. Ayan. Ito. Para sumikip yung walang kalog. Ayan. Dulo lang. Dulo lang naman po. Op. Ayan. Tapos dito sa gawing labas, isuksok nyo na. Ayan. 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 Yun. Yung medyo higpit na lang. Ayun. Yan. Hindi na siya kakalog. Tapos itong isang kabilang dulo, dahil nga maiksi yung aking sa flexible housing, nagdugtong ako. Yan. Para dito sa gawing dulo, hindi naman siya umikot. Ayan. Oh, yan. Yan. Ito po ay, kung makikita ninyo, hindi pantay labas ang dulo. Dahil katagalan, mauubos itong ating plastic, itong pinaka-teflon plastic sa loob na nagsisilbing pinaka-bushing pa. Kaya ang tendency nito ay, kaya ako pinalabas na ganito. Ayan. Kung sakaling naubos na, huhugutin nyo lang yan na hindi nyo nagagalawin itong major housing para magpalit tayo ng ito. Yan. Papalitan na lang natin ito. Bibili lang tayo ng bago. Ayan. Ito naman, para medyo sikip din. Yan. Wala ng tape. Yan. Lagyan din natin ng konting tape. Ayan. Hugutin muna natin. Mahirap po mag-video ngayon. Yan. Ayan. Ikutin natin. Ayan. Ayan. Kunti lamang. Ayan. Papawasan natin. Yan. Tapos, saka natin yan ilagay dito. Ayun. Ayun. Ayan na siya. Okay na. Ngayon, ilalagay natin si shop. Ayan. Ito ha. Ilalagay na po natin. Ayun. Nakalagay na siya. Ngayon, ay ilalagay na natin dito sa butas. Ayan. Ayun. Ayun siya. Makikita naman ninyo, oh.
Ang pag-align po, kailangan nagamit ako ng straight joint. Yan. Huwag kayong gagamit sa pag-align ng hindi straight joint. Dahil kung ang gagamitin ninyo yung universal, sabay yung ating universal. Nasaan ka na? Universal. Wala na po ating universal. Yan. Ito po, yan. Ito po yung ating universal. Kung mag-a-align ka, hindi kayo makakakuha ng align dahil gumagalaw siya. Kaya pansamantala, kahit itong inyong gagamitin, gamitan nyo muna ng straight joint. Ayan. Yan, ito po yun. Ayan. Zoom natin ng kaunti. Ayan. Hoy. Ayan. Yan, atras mo natin. Tapos, yan, isuot natin. Yan. Yan. Tapos, hindi ba nakita sa camera? Yan. Yung set screw, kailangan tatama dun sa slot ng ating shaft ng motor. Ayan. Tapos, hahapitan ninyo. Yan. Magkabilang alin. Yan. Yan. Ayan po. Ayan. Nakakabit na ang shaft. Liit ng alin pag nalaglag. Tapos, ilalagay nyo ngayon yan. Yan. Pag nailagay nyo yung ganyan ngayon, hahapitan nyo na. Yan. Hapit. Okay. Hapit. Yan. Yan. Yan po. Naikabit na natin. Ayan, naikabit na natin. Ayan. Tapos, yung ating hélice ay ayan. Ayan po siya. Ayan, nakakabit na. Kung makikita ninyo. O, ayan. Kaso, hindi ito yung hélice niya. Hélice ito ng speedboat. Ang hélice ko dito, 30mm lang. Ito, 32 ito. 42. Ayan. Ang ginagawa ko po sa akin. Yan, mahirap po talaga akong tripod. Itong nakalapat na dito. Yan, wag nyong ikakawang sa housing itong puno ng hélice. Dahil pag kumawang yan, yung alam po yung tinatawag nating axial movement, axial force. Yung axial force, ito yung movement na papaganyan. Dahil po magkikreate siya ng thrust, yung ating tendency ng hélice, magkaroon ng movement na papunta sa unahan. Itutulak niya itong bangka. Ngayon, kailangan, para ma-save natin yung ating makina, maiwasan natin yung axial movement na magkukos ng severe damage sa ating makina, itong ating ginawa, inilapat natin dito. Yan. Pag nailapat natin dito, kung kawang yan, ang itutulak ng hélice, makina. Ayan po. Pag itunulak ang makina, malakas po ang makina ng ganito. Ano mangyayari sa ating bearing? Iinit. Pag po uminit po yung ating bearing, mainit na mainit, yung pong ating lubricant niya, mawawala, magme-melt. Ano po mangyayari? Pag nawala yung lubrication ng bearing, iinit ang bearing, masisira ang bearing, ma-worn out. Wala na po tayo. Hanggang sa kumalog na siya, hanggang sa masira ang makina. Kaya po, para maiwasan natin siya, ito yung solusyon natin yan. Ilapat nyo dito. Tapos, pag umandar na siya, itong itutulak ng, itong housing, itutulak ng hélice. At ito namang housing, patitibayan natin. Para pag matibay na ito, pag tunulak ang housing, yung housing, ang dadalhin naman yung buong bangka. Ang trabaho lang ng ating makina ay umikot. Walang tutulak sa kanya. Walang puwersang tutulak sa kanya para yung bearing ay masira. Yan. Yan. Ito po yung solusyon para hindi masira ang ating makina. Yan. Yan. Wala naman po tayong axial bearing na pwedeng ilagay dito. Tulad ng sa malalaki ito, ang bearing nito ay ball bearing na kombinasyon ng radial at axial. Yan. Kaya ang ating solusyon dyan, ilapat natin dito. Ayan. Paglapat siya dito, tapos patitibayin yung housing na yan, safe ang ating makina. Yan.
ang gagawin niya, iikot lang. Dahil hindi tulad nung kawang dito, iikot na siya, itutulak pa yung makina. Tapos, pag naitulak ang makina, yung makina pa ang magdadala sa bangka. Ito, ang gagawin niya dito, makina lang talaga. Iikot lang talaga, sorry, yan. Yan. Ito po, sa susunod po, paliliwanag ko yung ating paano mag-maintenance ng ating mga para maiwasan natin ang masira, para makatulong tayo. Dahil yung iba po, hindi alam na gamit ng gamit, ilang gamitan lang, bakit sasabihin nila, ba't nakalug na yung makina ko? Bakit nagkaganon, nasira na, nagmataas ang vibration? Ayun po ang ating didiscusin sa susunod nating topic. Sa ngayon, ay tatapusin muna natin yung ating paggawa. Ito yan, naikabit na po natin. Yan, ito po yung gusto kong sukat. Yan. At sinabi ko sa inyo, nasa gilid yung aking hélice. Tapos narito yung timon. Ayan. Sa ngayon, ay ipipix ko muna itong housing. Yan. Ayan, madilim po ang ating kuha. Ayan. Medyo pasensya na po. Ayan. Ipipix natin ito. Pag napix natin ito, ayan. Proceed na tayo sa ESC. Lalagyan ng battery. Tapos, pag na yon, matibay na fix natin lahat, final color na po tayo. Dahil kaya po hindi po ako nagpa-final color dahil may mga posible akong mag-ukit pa dyan. Pag nag-final color na kayo nang wala pa nito, sayang lang. Kaya ang sa akin, bago ako pag mag-final color, ayan, ay kailangang secure na lahat. Ayan. Magandang mga kasama. Ito na, tapos na yung mounting ng ating mga accessories. Ito, yan, pakikita ko sa inyo. Yan. Pwede namang cable tie ang gamitin ninyo. Silent na ito. Ito, binibili na ito sa online. Tawag itong strap na ito. Yung maingay, nakapit. Tapos itong ESC. Yan. Yan. Kung wala kayo nito, kahit cable tie lang. Yan. Yan. Ito. Yan. Ito yan, parang may mga upuan siya, pero ang ilalim niyan, pwede mo isuot ang cable tie o itong tawag dito kung anong tawag sa strap na ito. Ayan, pwede nyo ilagay hindi yan. Kaya pag tatanggalin lang ninyo. Ayan, ito, naka-epoxy na ito. Ayan. Ayan. Ang kulang na lang sa atin dito yung lagay ng servo. Ayan. Ito yon. Ayan. Kakapit naman natin dito. Ayan. Sa gawin ito, ganito yan. Ayan. Oops. Ito yun. Pwede naman ayan, nakatornilyo na siya. Tapos, yung servo naman, ilalagay natin. Ayan. Tapos, yan, nakatornilyo na. Tapos, ilalagay naman natin dito. Ayan, dito sa milihan. Ayan. Ayan, nakagayaan siya. Umakit niya sa ulihan. May ready na itong tayong timon dito. Madali na ito. Ayan. Puputulan ko na lang. Nakakabit na rin yung kanyang yung suction ng Ayan. Ayan. Ito yung suction ng kanyang water cooling. Dahil yung ito, bago tayo magpintura, tanggalin nyo yung mga mounting natin. Ayan. Ito, natatanggal ito. Tapos, ibalik niyo yung nut. Ayan. Ayan. Pati itong sa servo. Dahil tapos, lagyan natin ng tape. Dahil pag hindi natin nalagyan ng tape at nalagyan ng pintura itong mga thread natin, mahirap pa tayo maglagay. Kaya, ang advice ko, lagyan ng tape. Tape. Ito mo yung mga tornilyo. Tapos, yun. Okay na. Saka kayo magpulot ng pintura. Dahil, ayan po, napinturahan ko na. Kaso, purong pula. Saka na muna natin papatungan pag maganda ang takbo. Ayan. Ito. Yan. Ayan. Ayan po ang ating bagong gawang bangka. Ayan. Ayan. Signal red. Saka natin lalagyan ng ribete. Yan ang loob. Ipaayos ang pintura. Para lang matesting natin. Ayan po. Kinabit na natin yung pinaka ng makina holder. Yan. Hapitan lang. Check natin kung ayan. Ayan. Tapos, ilalagay na natin yung motor. Ito. Ilagay na po natin yung motor. Ito. Ayan.
pong ating ehe, kung ehe natin ay lalagyan natin ng konting grasa. Ayan. Ayan. Ito po, oh. Konti-konti lang. Sa ngayon po, na-set up na natin siya. Pero pansamantala lang para matesting lang natin. Itong kanyang mga tarik o failure lang. Ang nilagay ko, cable tie lang. Para lang bago pumasko, matesting natin. Yan, itong katig natin. O, tinalian ko lang ng kung ano-ano. Yan, basta may mga testing lang natin. Yan. Tapos, ito po yan. Naka-cable tie na. Ayan, ito yung ating battery. Ito yung ating 3S. Ngayon po, sabi ko, i-cable tie natin doon. Kaso, itong aking joint, medyo baka gusto kong palitan ng straight dahil tingnan natin. Yan. Kaya, ito po ay walang taklog. Dahil itong ating motor na gagamitin ay itong Raystar 4000 kb na may pan. May self cooling na siya, itong pan. Kung tatakloban natin siya, init po ito. Kaya sa ngayon, poproteksyonan natin ang ating accessories. Ito naman, kung mababasa, madali lang nating remedyohan. I-discuss ko yan sa inyo sa sunod kong topic. Yan. Ito po, itong mga ko, kaya medyo malalaki. Ito ay gamit ni Pachichay. Ayun si Pachichay. Ayun, nasa ilalim. Ito yung ating LC 30mm pang FT012 Paylon. Ayan, plastic mo ating gagamitin. Ito po, testingin na natin. Saan tayo tatalon din yan? Yun na, sabi nyo ba? Ito tatalon. Minsan, atin ang kakabit. Ayan. Tayo po ay naka 50%. Ayan. Paano mo rin buhay na? Buhay na. Okay. Joel? Pwede na yan. Tutusin ko muna lang nakatakbo yung buhat. Parang buhay, pawal lagay nga. Po yung unang takbo niya, lumipad po siya dahil sa ang theory ko dito may alon tapos malapad ang palikpik. Ayun, nung hiritin siya, hindi pa napo-pull trigger. Ayun, kumawang, dumiretso na siya ng taob. Magaan? Alam nga namang mabigat, kasama naman ng mabigat din. Alas ng Lipanog eh. Nalipat? $45? Ayun! Oh, 45, sumimplang pa yan. 49 yan, 49. Oh, Yun. 49! nakalaw lang, nakalaw pa. Hindi, nakainahay ko na yun. Ay, kaya. Nakaresit na ka? Oo. 55. Akala ka ng bangon, ano? Matahimik pala niyang anong yan. Kaya nga. Ang ganda mo na po naman. Tangina. Woo! Tawag na naman.
Okay mo na lang. Ano tayo bangka? Ha? Paano din marunong kumuha? Paano mo ba? Mapakalitan. Balik maganda. Paayos sa alon. Kasama ko kay Joe. Kaya problema, tulong sa AS. Sa ngayon po, tapos na po yung ating testing. Ayan, ito na po yung ating, dito ko nakalagay. Ito ang aking receiver, kaya hindi nababasa, dito nakalagay. Ayan, yung aking speedometer, ayan, GPS, dito nakalagay. Ayan. Ito naman, nabanlawan ko ng tubig tabang ngayon, proceed tayo sa pagbabanlaw. Pero sa susunod na pong topic, yung kung paano ako Ayan po, natapos na po yung part 2 ng ating ginawang vlog. Maraming salamat po sa panonood. Nagpapasalamat po ako sa mga sumuporta sa akin, aking asawa, sa kanyang suporta, at sa tumulong sa akin sa pagtitesting kanina, kay Paring Budoy, at sa nag-video kay Inchang, kay Kalalang, kay Jitot, at kay Joel, yung isang bangka na nagka-problema po siya. Kapipix lang po namin ng kanyang bangka. Matitesting na uli niya yun. Ngayon po ay December 24. Advance Merry Christmas. Sana po stay safe tayong lahat, at yung mga nagdaang hindi maganda ngayong 2020, sana sa 2021 mabago na, hindi na mangyari. Salamat po at maligayang Pasko sa inyong lahat.